So, isang magandang umaga po sa bawat isa. Narito mula ang Pastor Fernand's Vlog na magtatalakay na isang paksa uli sa umagang ito. At tayo po muna ay manalangin, mapagpalang Diyos na mapang sa lahat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka po namin pinapasalamatan sapagkat binigyan mo naman ang isang pagkakataon na makapag-vlog uli ang lingkod Panginoon. At dalangin po namin na pangunahan mo kami sa pag-aaral na iyo. Sa pangalan ng Diyos namin Panginoon. Amen. So shout out po muna sa amin pong nakita ko nanonood po. So, 5. Albert Reyes de Luna, Tess Delgado Reyes, Lea Lopez Permanejo, Rex Ihatulan, Ricardo Rayos Kaluluan po. So, magpapatuloy na po tayo sa ating pinag-aaralan. Nasa part 5 po tayo. At ang ating tatalakayan ngayon ay why should I study and obey the teachings of the Bible? So, nag-notify si Meta na yung ating mga bilag dati ay babang 30 minutes, 30 days na ay madedelete na. Pero meron naman siyang option na ginawa na pinamili na kung saan ay i-download natin. So, kaya nakita ko naman medyo marami palang introduction, so medyo kaya binawasan po natin. Kaya ngayon ang ating tatalakayin ay papatuloy po tayo para madali po. At yun po ngayon nakasave na. So yun yung wala na siyang suggestion na kung not deleted. Pero mayroon po tayong ginawa, sinave natin para sa ganon ay hindi rin pa ni Meta ay merong tayong matitira po. So, ang tatalakay natin ngayon ay why should I study? Nandun pa rin po tayo sa Bible. Why should I study and obey the teachings of the Bible? So, yung nga po palang revival ay revival preaching natin ay revival ay hindi pong makikita lang sa sa ating pong group page na ang group page po ito, ang pangalan ay Warrior of God. Yung po ating pag-aaralan. Yun po ang isa sa ating page na natin tanalakay. Kasi baka mamaya magtalakay tayo ay hindi naman naunawa ng iba, ay medyo danger po yung baka mabanatan natin yung Holy Spirit, ay mahirap po yan. Yun. So ngayon magpapatuloy na po tayo. Why should I study and obey the teachings of the Bible? So bakit ba kailangan pag-aralan? O bakit dapat tayo mag-aral at sumunod sa mga katuruan ng Biblia? Number 1, letter A for spiritual growth. Para po sa paglago pala. So the scriptures are spiritual food to nourish our spiritual growth. So ang mga kasulatan po, ang salita po ng Diyos ay atin pong pagkain. Spiritual food na siyang magbibigay ng sustansya sa ating paglagong espiritual. So yun, sa Jeremiah chapter 1 verse 16. Chapter 15 verse 16 ng Jeremiah. Tingnan po natin. The book of Jeremiah chapter 15 verse 16. Basahin ko sa Biblia ng Tagalog, so Good News Bible. 15:13. 15:16. Sabi po ay ganito ang pagkakasabi. Yun. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang masalita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan. So sabi dito, yung salita po ng Diyos ay napakalaga sa tao. Sabi kagalakan. 2 Corinthians 1 Corinthians 3:1-2. Tingnan natin sa unang Korinto chapter 3 verse 1 and 2. Sabi po rito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo.
Verse 2, gatas na binigay ko sa inyo noon at hindi pa matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya yun, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. So, ibig sabihin, kailangan po talaga ang pagkain na magpapalakas. Ano po? Yun. At tingnan natin sa Ezekiel chapter 3 verse 1 to 3. Ezekiel chapter 3 verse 1 to 3. Sabi dito, sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito pagkatapos magpayag ka sa sambayan ni Israel. Yun, sabi kainin ano. So sasabihin naman ng iba, o kita mo na, parang sablay yung Biblia niyo, ba't kakainin na yun? So ano ba ibig sabihin ng pagkain? Ang ibig sabihin nito ay iyong babasahin. Ano po? Ang pag sinabing nguyain naman natin ay meditation po ang tutukoy doon. Kasi spiritual po yung pagkakasabi. Ano po? Verse 2, ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito. Ito yung ano, kasi bilang mga propeta, ang propeta po ay merong vision. Diba? May vision po siya. Yan po ay paggising. Pagtulog po, panaginip ang tawag. Ano? Kainin mo at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat sa aking panlasa. Ito'y kasantamis ng pulot-puyutan. Yun, sabi niya, yung salita ng Panginoon ay kasintamis ng pulot-pukyutan. Tingnan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Ano sinasabi? Unang Pedro chapter 2 verse 2. Sabi po dito ay ganito, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, yung inyong tingnan natin, mas ano bang maganda sa alin? Ano yung pagkakasabi dito sa New Living Translation? Ano po? Minsan ay parang magulo yung ano, yung Tagalog ano. Sabi natin sa 1 Peter, ano po? Unang Pedro chapter 2 verse 2. Tingnan natin ano naman, sabi dito. Sabi dito, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Yung pala, so maganda yung pagkakasabi, full experience. Para na maranasan niyo yung ganap na karanasan ng kaligtasan. Ano po? So yun. Yeah. So, at ang maganda po sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos ay kapag ka ang salita ng Diyos ay binasa mo, ay nagpapalago sa iyo. Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Sabi dito, Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Ang pagkakasabi, yan, you have been believers so long, now that you ought to be teaching others, instead you need someone to teach you again the basic teaching about God's Word. So sabi rito, dapat sana tagapagturo na kayo, pero ngayon, kayo pa ang tinuturuan. Yan. You need someone to teach you again the basic teaching about God's Word, about teachings about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Yan. Hindi makakain ng solidong pagkain. Verse 13, sabi po dito, for someone who lives on milk is still an infant. So, ang sino mang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. O meron nga pong nanarabonjin ano. And doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature. Yun. Who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. So, ang isang nag-aaral ng salita ng Diyos ay kayang determine kung ano ang tama at mali. Ano po? Yun. So, ang salita po ng Diyos nagtuturo sa atin sa kung ano ang tama at mali. So, yun yung una, no? Bakit natin dapat pag-aralan at sundin ang salita ng Diyos
Ang teaching ng Bible, ang una ay spiritual growth or spiritual growth. Pangalawa, letter B, to be kept from sin. So sabi dito, para maingatan tayong hindi magkasala. Ano po? So sabi po dito, God's word will keep you from sin. So ang salita po ng Diyos ang mag-iingat sa atin mula sa kasalanan. Sin will keep you from God's word. Yun. So sabi sa Psalm 119 verse 9, ano ibig sabihin ito? Sabi dito, sin will keep you from God's word. So inaalis ka nito sa salita ng Panginoon. Yung kasalanan ano. Pero kapag may salita ng Diyos, alam mo na hindi sa Diyos yun. Psalm 119 verse 9, tingnan natin. Sa Kalatang Awit. Psalms 119 verse 1. Joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. O, di po ba? So, sa Tagalog, may kagalakan ang tao na may integridad na siyang sumusunod sa instructions ng Panginoon. So, napakaganda ano. Doon. Verse 9 pala. So, ano yan? Verse 9. Mali pala ako. 9. How can a young person stay pure? O paano mapapanatili ng kabataan yung kalinisan ng buhay? Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi rito, how can a young person stay pure? The answer is by obeying your word. So sinabi, ganda itong salin ito. O paano mapapanatili ng isang kabataan? Kabataang lalaki, kabataang babae, na maging malinis, manatiling malinis. Ano po? By obeying your word. Yan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Doon sa verse 11, tingnan natin. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, ang salita mo ay nakalagay sa puso ko, nakatago sa puso ko, upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Ganda na sinabi yan. At sa dun sa verse 133, tingnan natin kung ano sinabi. 133. Ito pala, ang 119 pala ay mahabang verse, mahabang chapter ito. 133, ano po? Yun. Sabi po dito, guide my steps by word, so I will not be overcome by evil. So ako ay gabayan mo yung aking hakbang ng salita ng Diyos. Sabi po dito, upang hindi ako mapagtagumpayan ng masama. Hindi maghari ang masama sa akin. Tingnan natin sa awit, Psalm 107 verse 2. Verse 20. Psalm 107 verse 20. Ganito ang pagkakasabi. He sent out His word and healed them, snatching them from the door of death. Yun. Ipinadala ng Diyos yung kanyang salita at sila'y pinagaling. Na kung saan ay, sabi nito, inaagaw sila sa pintuan ng kamatayan. So, napakatindi. Ganda na sinabi dito. So, ang pangalawa pala, to be kept from sin. So, ang sinasabi dito, yung kasalanan ay magdadala sa atin sa kapamakan o kamatayan. Yung kamatayan, tinutukoy dito, yung ikaw ay mapupunta na impyerno po. So, ang sunod, letter C, number 1 na bakit natin dapat sundin o pakinggan, pag-aralan at pakinggan at sundin ang salita ng Diyos. Number 1, for spiritual growth. Second, letter B, to be kept from sin. At letter C, to enjoy wealth and healing. So, ang ganda. So, para ma-enjoy natin, matamasa natin
maramdaman natin yung wealth and healing. Marami pong mga tao ngayon na mayaman, may pera, pero may sakit. Marami may pera pero hindi mapakinabangan kasi lagi nasa ospital. Maraming mayayaman ngayon na hindi ma-enjoy yung kanilang kabuhayan. Bakit? At naman, katulad ng may pagkain ka nga, masarap pagkain mo, pero wala ka ng panlasa, napakahirap din. Wala kang panunaw. So yun po, to enjoy wealth and healing. Napakaganda. Kaya nga po, ang ating pong laging hinihingi sa Diyos, at ipinangat natin ay, hindi lang tayo may pera, malusog ka pa. Pati ba? Kasi sa lupang ito, binubuhay pa tayo ng Panginoon para ma-experience natin yung ating mga wealth at syempre yung kagalingan din po. Obedience to biblical commandments result in health. Yun, ganda So sabi nitong gando, ang pagsunod sa mga kautusan ng Biblia, kautusan ng Biblia pala, hindi lang sapat ang tinutukoy dito, results in health and healing for our physical bodies. So, ibig sabihin, yung Biblia na ang susundin po natin, for our physical bodies. O, tingnan natin sa Exodus 15:26. Okay, ano ba sinasabi sa Exodus 15:26? He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, obeying His commands, and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the disease I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Mag-isa bansa natin, kung lahat ng tao susunod lang, kahit sino pang presidente dyan, maayos po yan, Ito pong pangako ng Panginoon. Itong ganda na sinabi dito, yun doon sa Exodus 15:26. Ganda na sinabi. If you will listen carefully to the voice of the Lord your God, okay na yung boses ng Panginoon. Kaya mahalaga yung Bible studies, mahalaga din yung paano ba natin narin ang voice of God, yung tinig ng Diyos through the Bible. Alam nyo, hindi lang natin dapat nababasa ang Biblia ng sulat, nababasa din natin, kasi titik lang yan. Nababasa natin yung Espiritu. Baka sabihin niyo, pati Espiritu Santo, pinapabasa. Ang point po natin, sinasabi po natin, ang Biblia, ito pong Biblia natin, ito po yung Logos, that is written word. Greek word, Logos. Written word. Ano po ang kinakailan? Rema. So, kadalasan ngayon, nagbabasa ng tao, pero wala yung rema. Kaya minsan, ang kanyang pagsunod ay mali. Sabi po dito, ay, he said, if you will listen carefully, yung satang carefully na magandang yung ating tingnan yung satang carefully, maingat mong susundin. Yan. Pakikinggan to the voice of the Lord. Maingat kong pakinggan ang tinig ng Panginoon and do what is right in His sight. Sundin natin yung tama sa kanyang paningin. Obeying His commands, sundin yung mga utos niya, and keeping all His decrees, at ingatan mong lahat na kanyang mga sinabi, yung decrees, mga utos. Then I will not make you suffer any of the diseases. Sabi dito, then I will not make you suffer. Sabi niya, sa ganun, hindi ko dadalhin sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng paghihirap, ng sakit, any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Ako ang Diyos nagpapagaling. Paano tayo hindi maranasan? Ito yung mga, po yung sinabi dito ng Diyos yung sa Egypt na nangyari, Ang dami, marami silang nagnanaktak na sugat, Ang daming mga salot na pinadala.
Alam niyo, ang dami nating salot ding naranasan sa bansa po natin. Diba? O bakit isa nililindol yung mga ibang lugar? Bakit ang iba hindi? Ano? Depende yan sa pagpupuri natin sa Diyos. Di ba? Ibig sabihin, pagagaanin ng Diyos yung buhay mo. O, tingnan natin sa Psalm 107 verse 20. Psalm 107 verse 20. Sabi po dito ay ganito ang pagkakasabi. He sent out His word and healed them, snatching them from the door of death. So, pinapadala niya ang kanyang salita at pinapagaling sila. Yun, ano sabi dito? Pinapagaling sila. Then, inaagaw sila doon sa pintuan ng kamatayan. So, ang ganda na sinabi dito. Yun. Ano pa? 119 verse 50. Apa talaga pa nito, ano? 119 verse 50. Ito pinakawang verse 8. Halos nagbasa ka ng 10 chapter nito. Verse 50. Gandang pagkakasabi, your promise revives me. Ang ganda. Your promise revives me. So, yung pangako ng Diyos ay bumubuhay sa Kanya. Yun. Nagpapalakas sa Kanya. It comforts me in all my troubles. Yun. Ang salita pala ng Panginoon ay nag-aalis ng mga kaligaligan sa buhay po natin. Ano po? Yun. Ang pang-apat po at letter D, kung why should I study and obey the teachings of the Bible to be prospered? Upang paunlarin ang buhay mo. Pagandahin ang buhay mo. So, prospered, yung hindi ka lang mayaman, o diba? Pagandahin pa niya ang kabuhayan mo, paunlarin niyang kabuhayan mo. Sabi nito, Joshua was the first man to have a Bible. Yun. Diba? So, Bible na pala yun sa kanila, no? Genesis to Deuteronomy. Kasi nga, pag sinabi mong Bible, ito ay tumutukoy saan? Saan? Ito tumutukoy sa book. Diba? Aklat ng mga aklat. Yan. Lima kagad yun, ano? So, sabi po dito, Joshua was the first man to have a Bible. He was promised blessing and prosperity. Ang gusto mong sabi? Prosperity and reading. Prosperity by reading. And obeying it. Joshua chapter 1 verse 8. Ito po sabi. Joshua 1:8. Sabi pa ganito, study this book by of instruction continually. Ang ganda sinabi, ano, patuloy mong pag-aralan. Pag-aralan pa sa pag-aralan pala. Sabi doon, ang ganda sinabi, ano, meditate on it day and night so you will be sure to obey upang sigurado ka na masusunod mo. Ibig sabihin, bago natin sundin ang salita po ng Diyos, ay pag-aralan mo muna. Kasi minsan, tama yung pagbabasa mo, pero yung application naman ang mali. Ano po? So, dapat yun na makita po natin. To obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Yun, ganda. At ang sunod, pinakahuli, and last, to be kept on God's path. Ano po? To be kept on God's path and intellectual freedom. Makalaya tayo sa mga kabalisahan na pangkaisipan. The scriptures like our path. Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Tingnan po natin. Psalm chapter 1 verse 1 to 3.
Ito po sabi oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. Yan. So, basa natin sa Tagalog, baka sabihin nyo ay masyado na malalim magsalita si Pastor Fernand. Okay, so kasi pag ako pinagbabasa ng English, Tagalog na po ang dating sa akin yan. Ganda na sinasabi ng aklat ng awit. Po? Mga awit, chapter 1, verse 1 to 3. Sabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutiya at hindi nakikisangkot sa gawain ng masama. O yun yung sinabi, verse 2, salit, ang kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Yun, ang kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. At sa verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwang dahon na namumunga sa takdang panahon, ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Yung kung prosperidad, magtatagumpay po tayo, The scriptures, intellectual bondage, po. So, inaalis tayo sa pang-intellectual na pagkakakulong, po. Tingnan natin sa awit 119 verse 30. Dito na tayo magtatapos, po. Then, susunod tatalakayin natin sa sunod ay how do we learn what the Bible teaches. So, paano natin malalaman ang matututunan, ang mga tinuturo ng Biblia. So, ngayon, ang ganda po ng sinabi, bakit natin dapat pag-aralan, So, tingnan natin Psalm 119 verse 130. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Ayun, tinutukoy pala dito na intellectual bondage, yung bagang walang kamuhangan, walang kaalaman, mangmang, sinasabi dito. Yung matalino, lalo pang tatalino, yung hindi matalino, tumatalino, po. Yun. Alam nyo, si Pastor Fernand po ay pinakamahina sa klase namin dati. Yun. Pinakamataba akong grade ay 75. Ako naman naka-80 plus din nga rin. O parang nasa, hindi ko lang kung naka-90 ako eh. Hindi ko na makita yung aking card dati. Pero meron akong 75 o 76 na sa math po yun. Doon na ako mahina sa math. Pero salamat sa Panginoon. Sabi nga ng anak ko, Papa, dapat abogado kayo. Pero sabi ko hindi na. Okay na sa akin. Kasi kaya ako naging ganito sapagkat una, palabasa ako. Bakit po tayo naging ganito? Sapagkat palabasa tayo, may mga libro tayo. Alam nyo, nung hindi pa usong cellphone noon, ako lagi may dalang aklat sa aking bag. Kahit English yan, binabasa ko. Diba ba? Lalong graduate ako ng ACTS, nagpunta kami ng Baguio. Pag ako stress dahil hindi nga ako marunong Ilocano, medyo yung Tagalog, pag Tagalog kasi, bagamat may Tagalog service kami, pero maraming ayaw sa Baguio do sa Tagalog service. Yun. So, na-stress po tayo, sumidal tayo mga aklat, binabasa natin yun. Diba? So, yun po yung natin. Ako po talaga, hilig ko yung books, po. Kahit mawala ng cellphone, ay okay sa akin basta may libro, po. At salamat sa Panginoon dahil yung asawa ko po ay mahilig sa books, po. Kaya nga sabi ng aking ginan, at saka mga kapatid niya, ay ginawa mo ng ang tawag dito, yung imbakan yung ng libro. Ang dami ng libro eh. Kasi sa Baguio po nun, usong-uso yung mga meron pong isang tindahan ng bookstore na
Yung encyclopedia, 50 pesos ang isa. Ang dami nun. Kahit na iba-iba yung ano niya, pero ano ko namin yung letter A, letter B, hanggang letter A to Z, ano. Kahit magkakaiba yan. Talagang binibili namin, ano. Nakakatuwa yung asawa ko kasi milig siya sa books, ano. At ang books nila ko nun, Wilmington, aral ako ng aral dyan, ano po. Kaya, marami po tayong natutuklasan sa Panginoon. Sa totoo lang, hindi ako talaga yung matalino yung nasa akin. Dapat ng Espiritu na nagtuturo ako. Pero syempre, kahit tayo sa yung banal na Espiritu, ano pong dapat mangyari? Ay syempre, mag-aral ka pa din. Maraming ganyan eh. Sasabihin na, bahala ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ang magdidikta. Kasi dinadampot na yung sinasabi na, sabi ni Jesus doon sa mga alagad niya, huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin nyo sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo. Pero may nalimutan sila, ipapaalala ng banal na Espiritu yung itinuro ko sa inyo. Kasi may nangatwira na ganito, na hindi man nag-aral yung mga alagad ng Panginoon. Nag-aral po sila kay Jesus Christ. Mismo yung master teacher, di ba? Pinakamagandang tagapagturo yun. Di ba? Lahat ng karunungan na kay Jesus ay tinuro sa mga alagad dyan. Kumbaga yung hindi tinuturo sa Bible School na ituro ni Jesus sa kanila. Kaya na ako naniniwala kung bakit kahit si John ay tinawag sa Johannine Theology, ang dami niyang alam. Bakit? Kasi si Jesus ay nagtuturo at nakikinig po sila. Yun. May pinag-aralan po yun. Etong pananong iba, dinadampot eh. Ang karunungan ka ng mundong ito ay kamangmangan. Sabi ka ni Pablo yun. Ay nung bili ko naman yung tanong, si Pablo pala ay walang kwenta yung pinag-aralan niya. O batas, binabago niya yung kanyang sinasabi. Ano? Ay di man ay sinabi mo yun eh. Ang tinutukoy ni Paul dito, yung karunungan na hindi ka nagkakaroon ng takot sa Diyos. Kasi yung karunungan mo pang mundo, yan ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Di po ba? So tayo po ay nagsisikap maging marunong uli. Marunong talaga. Bakit? Kasi kailangan natin ito sa pangalan ng salita ng Diyos, sa pagbubulay. Ano po? O, di ba? Kasi hindi tayo gagamitin ng Holy Spirit. Kaya kayo pong mga nagtuturo na sabi nyo, may mga nagtuturo pa na hindi na kailangan mag-aaral sa Bible School sapagkat ng mga alagad ng Panginoon ay hindi mag-aaral. Sabi ka ni Jesus, ang Banal na Espiritu magpapalala sa inyo. Ay tingnan natin kung paano gagamitin ng Banal na Espiritu. Kasi paano kanyang gagamitin kung walang laman yung isip mo? Tama yung tiyuhin kong pastor, si Pastor Romeo Meneses eh. Hindi ko lang kung buhay pa yun. Sabi niya, taga-Durpay dati yun, ay ngayon ay nag-independent na siya. Sabi niya ganito, puspos ka nga. O, marami nga naman napupuspos eh. Pero walang alam, walang knowledge. Alam niyo, hindi man dapat talagang ganun eh. Di po ba? Dapat, hindi ka lang puspos, may knowledge ka pa. Kasi yung sinasabi, anointing ng Holy Spirit, sa John, pinag-aralan namin yun eh. Ang anointing ay magtuturo sa iyo ng tamang doktrina. Di po ba? Bakit ko po na-attain ang ganitong pagtuturo? Ano po? Sapagkat tayo pipalabasan. Oo. Kasi, kung hindi ako nagbabasa, ano ituturo ko sa inyo? Ito po yung na-experience ko ngayon sa buhay ko. Ano po? Yan. Araw-araw ay palaging may tinuturo ang Panginoon. Sinasabing na ituro mo yan. Matagal ako niyanda ng Panginoon. Diba? Sa totoo lang, dami ko ng teaching, pero iniisa-sila po natin. Sapat ng pagod din. Kaya ng isip natin, pero ang katawan natin limitado. Ano po? So, ay may papayo ko sa mga pastor, hindi lang po tayo nag-graduate sa Acts, ay dapat upgrade natin ang sarili natin para may tuturo tayo. Di ba? Yun. Huwag tayong maniniwala sa mga nagsasabi na pastor na, kaya tama yung sinabi ko ng chewing kong pastor eh. Pinagtanim na ng kamote, nagpastor na. Ngayon din natin ngayon,
Kaya ako pinag-aral nung napilitan mag-aral sa Bible School. Ano yung bakit? Kasi nga, minamata ako ng maraming tao eh. Ang hanapin nila ay degree, ano. Kahit anong galing mo nga naman, ano. At least, salamat, nakapag-aral po tayo, nakapagtapos po tayo. Plus, ang factor po nito, hindi lang tayo nagkaroon ng knowledge, kailangan natin ng Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit without knowledge ay hindi po maganda yan. Wala siyang gagamitin sa'yo. Oh. Sila Peter kaya nakadiktang Holy Spirit kasi ginamit ng Holy Spirit yung pinag-aralan ni Peter kay Jesus. O, di ba? Oh. Sa totoo lang, sinong nag-dictate kay Moises? Sabi niya, wala akong alam, wala akong knowledge, ano. Wala pa akong alam eh. Hindi ako marunong magsalita. Tingin niyo, nagsisinungaling si Moises? Hindi po. Kasi sa tagal mo sa wilderness, wala, ang karap mo mga tupa, kumbaga hindi na na-upgrade yung kanyang karunungan. O, di po ba? Kasi wala kang nahawakan libro. Nasa isip, kaya sa tagal ng panahon na nandun siya, kumbaga naging mapurol na yung kanyang kaalaman, kaya tama sinabi niya eh. Di po ba? Pero magulat kayo. O, di ba? Dahil si Moises nag-aaral sa Egypt, although nalimutan niya, nung siya ay makiminggal sa Panginoon, ginamit ng Diyos yung kanyang kasipan, ang Holy Spirit ay kumilos sa buhay niya, ginamit yung lahat ng pinag-aralan ni Moises, kaya marunong si Moises sa mga architecture eh. Makita niyo yung galing na architecture ni Moises. Kita ko yung organization, yung pagiging organized ni Moises. Saan niya nakuha yun? Knowledge niya yun, pero nakapag-organize ang Holy Spirit, nagamit si Moises ng Holy Spirit para masulat ang Pentateuch. O kaya kung sasabihin nyo na hindi na kailangan mag-aral, adi bahala kayo, pero ang tanong ko, paano ka gagamitan ng Holy Spirit? Anong sasabihin mo? Kulto, labas mo dun. O diba? Importante po tayo mga pastor, o kaya kung hindi mag-aaral sa Bible School, kung saan ka man abot ang tingin, kung Sambales ka man, dumalo ka sa meron diyang mga Bible School extension kami, mag-aral ka. Kahit yung mga katutubong man yan sa Occidental, lagi namin upgrade yung sarili niyo. Kung may mag-aral kayo. Hindi yung kontento na kayo. Kasi tanda natin, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, gagamitin tayo ng Holy Spirit, pero paano ko magagamit kung wala kang knowledge? Tanda po natin, lahat ng mga nagsulat ng aklat ng Biblia ay may knowledge yan. Hindi sila hindi pwedeng puspusin siya, hindi pwede silang gamitin ng Holy Spirit para masulat ang Biblia kung wala silang knowledge. O, di ba? O, talagang si Pedro, bakit niya nasabi na you are a royal priesthood? O, may knowledge siya about dun. At ginamit ng Holy Spirit yun. Maging si Santiago. O, di ba? Ewan ko. Kaya maraming kulto, kita mong panahon ng iba, Tapos sasabihin mo, yung karunungan ng mundo'y kamangmangan. O katulad ng Satan logic, ayaw mo ng logic. Ano ba yung logic? The love of knowledge. Ano sabi ng Panginoon? Be wise din, makarunungan, di ba? Anong turo ng iba? O di ba? Si Jesus at ang may iisa. Absolute. O kita nyo na. Napag-aralan nyo ba? So kasi dapat mong pag-aralan talaga. May knowledge ka kasi hindi ka pwedeng gamitan ng Holy Spirit. Ito po sa ating mga pastor alam nyo, nung Sunday po, nag-preach ako. May panibagong preaching na uli ako. Nakahanda na yan. Diba? Nakaprepare na yan. Huhugutin na ng Holy Spirit kung alin dyan. Pero dapat, meron ka ng preparation. Without proper preparation, ano mangyayari? Paano ka gamitin ng Spirit? Marami akong nakitang pastor din. At ako, na-experience ko din yan. Nangaral ako, pero nakaka-5 minuto, wala na akong masabi. Hindi na sumama yung Holy Spirit. Bakit? Kasi wala akong knowledge eh. Kailangan pagandaan mo. At yung sinasabing, hintayin yung pagdating ng Holy Spirit, ibig sabihin,
may knowledge ka muna. O, di ba? Kailan sinabi ng Panginoon na hintayin niyo ba ng Espiritu? Noong matapos ang 40 days na masteral nila. Kasi ibig sabihin, kaya hindi pa siya maalis sa mundo. Di ba, nabuhay ang Panginoon. Bakit di siya maalis doon? Kasi ibig sabihin, kulang pa yung kanilang course, di ba? Tayo, may BTH tayo. Kaya tayo ay maganda. Kaya tayo po, pag natin po yung mga tagapagturo natin sa Korea, at para sa lahat ng minister ito, katulad nung ako na, salamat sa tunay homiletics, na-upgrade yung sarili ko. Na yun palang ibig sabihin ng may mga meaning pala yan. Hindi pala tayo basta dampot ng salita ng Diyos. Di ba? Kailangan, pag dumampot ka ng salita ng Panginoon, tekstong ginamit mo, hindi ka agad wali-wali. Sabi ni Pastor Sancho, anong wali-wali? Bilang interpret. Tinan mo yung background, observation. Then, kung maaari, gumamit ka ng commentary. Ito yung tinatanggihan ni Carillo. Bahala ng Holy Spirit. Kaya kita mo yung mga sinasabi niya, puro palso lahat. Diba? Ang gulo ni statement niya. Hindi po ba? Sabihin sa tingin mo sa Holy Spirit, yung nagkakamali ba Holy Spirit? Hindi nagkakamali. Ang nagkakamali tayo. At pag natin idami yung Holy Spirit, sabihin natin as the Spirit is yung nilid ng Holy Spirit. Ay kung mali, hindi sa Holy Spirit yan. Minsan nalalapastangan na natin ng Holy Spirit na namamalayan. Bakit? Mali-mali na yung sinasabi natin. Bakit? Wala tayong knowledge. Gagamitin tayo ng Holy Spirit kung ikaw ay matalas. Kaya dapat ina-upgrade natin ang sarili natin lagi. Tayo mga pastor, lalo tayo sa JTC, kailangan po tayo makontento na natapos tayo sa Acts. Salamat po itong mga i-ordain natin at saka mag-evangelist ay in-upgrade yun yung sarili na. Ito ng church history. Yan. Dapat bilang pastor, alam mo yung end times. Ano ba yung view mo? Ikaw ba pre-millennial, amillennial, at post-millennial? Ay, yung problema, hindi natin may paliwanag yan. Di ba? Dapat ipapaliwanag. Hindi ka kontento lang. Nangyayari nagtapos ka, nakapagturo ka. Pero ang tanong, yung bang tinuro mo, may knowledge ka dyan? O basta ka lang preach? Tandaan po natin, hindi natin pwede sabihin, bahalang Holy Spirit kapag wala tayong knowledge. Alam niyo, nakakatawa si Ralph Mahoney. Ito pong shepherd's staff, gamit ko rin to. Sa preaching po pala, mahalaga yung tinatawag nating preparation, physical preparation, and spiritual preparation. Hindi pwedeng spiritual preparation niya lang na wala yung physical preparation, yung kaalaman mo sa salita ng Diyos. Kasi sasabihin ko sa inyo na magulat ka na lang ang lalayo ng mga sinasabi mo. Di ba? Kaya yun ang sinasabi po natin. Di ba? Pero mapalad tayo dahil nagtapos tayo sa pag-aaral sa Acts. All Progress Spiritual Seminary. Pero dapat i-upgrade natin yung sarili natin. Ako, sa totoo lang, binigay-invite sa akin para mag-aral ay ayaw ko na sabi ko. Nagtuturo na ako May mga libro ako dito sa library. Ako po ay pastor na may library. Di ba? So gusto ko ipakita sa inyo, yan yung mga namin, library namin, ito po yung Bible study. Ito pa yung makikita nyo, Hirendo Bay, yan, binabasa ko rin yan. At andito pa po yung aking mga ito po, Wilmington, yan. Church history. Kaya po meron tayong knowledge, Diba? Kaya sa preaching, napakalaga po niya na hindi ka lang basta preach na hindi mo inunawa yung ipinipreach. Maraming ganyan Basta mapipreach ng buo tayo. Tapos sasabihin natin, kumilos ang Holy Spirit. Paano kung mali? Holy Spirit ba yun? Diba? So ito lang po sinasabi natin. Ang sinasabi lang ko po, hindi ko kayo pinagbibintangan. Ang gusto ko lang po, pinupunta lang po natin. Huwag tayo makontento lang na natapos tayo mag-preach. Na natin inunawa kung tama ba yung preaching natin. Ngayon, ay dapat nagpiprepare na po tayo. Huwag po tayong tumulad doon sa mga busy pastors na
Saka lang gagawa ng sermon pag Sabado, pag Linggo na. Mabisa ba yun? Ang tawag po dyan, minsan kang ba kukuha tayo ng sermon natin saan? Sa PCBS. Sermon outline for busy pastor. Ako hindi ko ginagamit. Hindi ko magamit eh. Hindi ko alam kung, kasi yung mga nagtipreach niyan, yung gumawa niyan, ibang audience sa audience natin. Dapat makita natin yun. Pagkalat kay Pastor Dindo, iba yung audience niya sa Kalubayan. Hindi niya alam yung situation dito, hindi ko alam yung situation doon. Kaya minsan pag ako inimbita mag-preach, tatanong ko muna, ano mang tema? Ibig sabihin, alam na ng pastor yun yung maganda kay Pastor Arnie, Pag tinanong ko anong tema, alam na kagad niya na kung anong situation ng Pag ako nagtanong ko anong tema, ibig sabihin, ayaw pa binigay yung temang yun yung situation ng tao. Diba? So, pag-aralan din natin yun. Dahil basta preach ng preach. Diba? Bisan ka, hindi ka mabumisita sa member mo eh. Ipapakita ng Diyos sa iyo yung salita. Ito pala yung situation member mo. At pag pumunta ka naman sa bahay niyan, kita mo, confirm yung preaching. Diba ba? So, dapat may knowledge din tayo about preaching. Hindi pwedeng sabihin natin, bahala ng Holy Spirit na wala kang gagawin. Hindi pwede. May trabaho ng Holy Spirit, may trabaho ka rin dapat. Anong trabaho natin para makilos ang Holy Spirit? Bulayin na salita ng Panginoon. Kaya mag-aaral ka eh. Diba? So, balik tayo doon. Sabi ni Jesus, diba, na nung siya matapos ng 40 days, saka siya pumunta na, ibig sabihin, handa na ang lahat ng resources, gagamitin ko na kayo, diba sabi na kayo magiging mga saksi ko. Ibig sabihin, maging preacher, preacher yun. Maging saksi ko sa lahat ng bansa. Pero sabi niya, kailangan daw hintayin niyo muna ang banal na Espiritu. Yun. Kasi minalis sila, kailangan yung anointing ng Holy Spirit. Marami naman ngayon, may knowledge, walang Holy Spirit. So dapat po, sabi na Ralph Mahoney nga, ng shepherd's staff, na gusto ko sinabi niya, dapat ikaw muna, dalawang bagay na paghandaan mo. Physical preparation and spiritual preparation. Diba? Meron kang alam, para sa ganun, magamit ka ng Holy Spirit. Ngayon, hindi rin naman pwedeng may alam ka, pero walang Holy Spirit. Anong nangyari? Head knowledge lang yan. Kailangan din, minsan maranasan mo, ma-experience yung salita ng Diyos. Minsan, naramdaman mo yung sakit. Pag dumating sa yung kilos ng Diyos, yung mensahe ng Panginoon, magugulat ka, ikaw nasasaktan din eh. Diba? Nararamdaman mo. Yun yung preaching ng Panginoon. Diba ba? Kaya ako sabihin, hindi na dapat mag-aral, aditin na natin. Sasabihin ko sa iyo, hindi sa Holy Spirit yan. Kita niyo po yung mga mula kay Moises hanggang sa kay John, di ba? Sa Revelation. May mga knowledge sila eh. Kasi hindi pwedeng gamitin sila ng Holy Spirit nang wala silang resources. Ano resources? Yung kanilang buong kaisipan, yung intellectual nila, ginamit ng Holy Spirit yan. Yung mga knowledge sila. Itinugma ng Holy Spirit sa kanilang knowledge. Ngayon, si Peter, nakita ko yung kanya mga view. Maganda yung view ni Peter, pero hindi kagaya ng pananatanit ni Saulo, ni Paul, na nag-aral talaga sa Gamaliel. Nag-seminar talaga ito. Nag-seminary talaga si Paul. Si Peter, kay Jesus lang. Kumbaga, kasama sa pagtuturo ni Jesus yung katulad ng ALS, na magsulat, ganun din yan. Ganun bumasa, So yung knowledge niya, ginamit ng Holy Spirit, pero hindi kagaya ng knowledge ni Paul, nagamit din si Peter, Kung ano lang yung knowledge na alam mo, yun lang gagamitin ng Holy Spirit. Ay, paano kung wala kang knowledge? Anong gagamitin ng Holy Spirit? Paano ka gagamitin? So, importante yun, mga kapatid. So, sana, naintindihan natin mabuti, ng bawat sumulat ng salita ng Diyos, meron silang knowledge, Hindi pwedeng wala yun. Kasi yun ang gagamitin ng Holy Spirit, eh. Kaya maging inspired yan, kasi yung karunungan nila, ginamit ng Holy Spirit
para maisulat ang salita ng Diyos. Kung wala silang knowledge, hindi sila gagamitin ng Holy Spirit. At ngayon kapatid, kung wala kang alam sa salita ng Diyos, kaya kung ikaw ay hindi pa nag-aaral sa Bible School, subukan mag-aaralan po. Yan. Yan po saan namin ay libre yan sa Zambales, sa Occidental, o sa Panay, meron din po yan kung nabot ko ng tinig na ito. At isang araw, baka magbubukas na yung kay Pastor Alpi Yaya, ganito. O kay Pastor Eman din, meron din. Kung naabot kayo ng tinig na ito. Importante po na tayo ay maggamit ng Holy Spirit at gagamitin ka lang niya kapag may knowledge ka. Di ba? Kaya kung marunong ka na, plus ginamit ka pa ng Holy Spirit, napakaganda. Mabisa po yan. O di ba? Ay marami, Holy Spirit daw. Bakit daw? Ay maring hindi totoo. Diba? Kasi kita mo, pag sinabing Holy Spirit, pero kita ko naman yung mga pinagsasabi, ay mali-mali naman. Ay paano Holy Spirit yun? O ibig sabihin, nagkakamali ng Holy Spirit. O kita nyo, dinadama yung Holy Spirit. Ano sabi ni Jesus? Ipapalala ng Banal Espiritu ang lahat ng sinabi ko sa inyo. So, may knowledge. Diba? Kung wala, sorry ka na lang. At saka may ito sa preaching, hindi ka naghanda, sabi mo ng Holy Spirit. Sasabihin ko sa'yo, wala kang sasabihin. Isang araw, nakaka5 minuto lang, nangyari po sa akin yun, kaya nadala ako. Marami naka-experience na pastor niya na ano ka na, o di ba? Pero, dumating pa nung wala ka nang masabi. O, pinipilit mo lang tapusin yung sermon mo, pero kita mo magulo, ano? O, kasi biglang hindi sumama yung Holy Spirit. O, mahirap yan, ano? Kaya kailangan preparation natin, mga kapatid. Di ba? Yun. Tapos, ito sa mga nag-outline. Okay ng outline, mga kapatid, ano? Pero kapag ka kumikilos ng Holy Spirit, iwanan mo yung outline mo. Babat nandyan, minsan kasi pinipilit natin to the letter tayo eh. May tayo sa, gusto natin kaayusan, o Division 2, Division 3. Minsan, di naman ganun yung gusto ng Panginoon mangyari eh. Diba? Ang purpose ng outline, para hindi ka na maligaw. Pero kapag ang Banal na Espiritu kumilos na, kahit yung outline nandyan, minsan di mo na namamalayan, hindi mo pala ginagamit yung outline mo. Diba? Kaya maganda sa outline ay skeleton lang. O, diba? Pero kung full manuscript, mahirap din yung full manuscript. Diba? O. Kasi minsan, pag full manuscript, minsan hindi ginagamit yung full manuscript. May pinapaisip siya sa'yo o meron siyang binibigyan na salita sa'yo na wala doon sa outline. Kaya nga, para maganda, pinamaganda, skeleton lang yung outline. Diba? Pero dapat nabulay mo na yan. Kasi kung hindi, magugulat ka, wala ka na sasabihin. So, hanggang dito lang po. At tayo po ay manalangin, mapagpalang Diyos na mapansin lahat. Tunay ang dapat namin pag-aralan sa salita mo. Sapagkat dito kami matututo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ang salita mo nagbibigay ng kahulugan. Salamat po dahil bagamat si Pastor Fernan ay mahina sa klase, lalo sa math, Panginoon. Pero salamat, Lord, dahil siya po'y tinuruan mo para hindi man siya pinakamagaling, pero nakakapagturo siya ng maayos, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus. Maging sa pagbabalag na ito, ako rin ang mamangha, Panginoon, sa kung paano ka nagdidikta, Panginoon. Ito'y dahil sa mga knowledge at bilang mga pastor, Panginoon, dalayan ko po, Lord God, na yung mga pastor po namin ay magkaroon ng library sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Dahil isang mabuting pastor ay magiging mabuting pastor sa pamagitan ng marami siyang libro na pang-theology, even libro ng encyclopedia, Panginoon. Napakalagay po nito sa buhay namin bilang lingkod ng Diyos. Dahil kung mayaman kami sa libro, mayaman din ang Banal Espiritu sa buhay namin, yayaman din ang pananaw ng mga membro, Panginoon, na matinuturuan po namin. Salamat nawa, O Diyos, aking dalangin sa mga naabot ng tingin nito
Bigyan mo sila ng karunungan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. God bless you po.